Okay, isang mapagpalang araw po sa lahat ng ating mga subscribers. At bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ng isang katanungan na ating magiging content ngayon mula sa katanungan ni Kuya Alex Vlog Soon. Okay, ang sabi ni Kuya Alex Vlog Soon ay, Idol, meron lang din sana akong tanong sa iyo kung ang sabi nila stainless steel na baril, di ba ang stainless steel na materials ay hindi dapat kapitan ng magnetic? Ang alam ko lang kung stainless ay hindi kumakapit ang magnet. Sana mapansin mo. Message ko, Idol, watching from Arizona, USA. Okay. Shout out sa ating mga kababayan natin sa Amerika. Marami tayong subscribers diyan. Yan ang pumapangalawa sa mga subscribers natin, yung US at saka Saudi. Okay, so totoo ba na pagka stainless steel ay hindi kinakapitan ng magnet? Kasi baka makakita tayo ng stainless steel tapos ay ang pan-testing natin ay magnet, ay magtataka tayo. Sabi naman natin na ay fake na stainless yan. Bakit kinakapitan ng stainless? Kasi pag sinabing alloy, hindi kinakapitan. Aluminum, hindi kinakapitan ng magnet. Oh, ang alloy, aluminum ay talagang hindi kumakapit ang magnet. Kamukha nito, may maliit akong magnet. Ito, alloy ito. O, hindi kinakapitan. Ito, steel, kumakapit. So, ayan. So, bakit ang may stainless na talaga ba na hindi kinakapitan ng stainless? Bakit ito nakasulat ay stainless? Bakit kinakapitan ng magnet? So, pag-aaralan natin yan. Alamin natin yan. So, gusto ko lang muna kayong pasalamatan doon sa lalo tigit yung mga hindi nag-skip ng ads dahil dumadami kayo at nakakapagparami kayo ng ating revenues, na kung saan ang ating revenue ay tinutulong natin sa ating beneficiaries. Meron tayong mga beneficiaries na 6 na estudyante na mga anak na single parent na ating mga beneficiary na tinutulungan natin na para makapag-aral. Okay, at gayon din sa mga nagpadala dito sa ating GCash number. Maraming salamat at kayo ay nahulog. Kayo ay nakatulong din sa ating mga beneficiaries. Kaya pasasalamatan natin si Aljon Dating, si Jobit Francisco si Aldon Dating at si Jobit Francisco si Jobit Francisco ay taga Teresa Rizal. Okay? Maraming salamat sa inyo at gawin din doon sa mga nagsishare at naglalike ng ating mga videos. Nakakapagparami naman kayo ng ating mga subscribers. Okay, at lalo tigit maraming salamat kay Noli Peace America ng Virginia, USA sa iyong regular na pagpapadala. Ngayon ay nagpadala ka na naman at malaking tulong yan sa ating mga bata. Okay? At punta na tayo dito sa stainless. Meron ba talagang stainless na hindi kinakapitan at may kinakapitan? So, actually nung una, sinagot ko na yan eh. May video na tayo niyan, pero wala tayong reference. Kasi yung iba, pagka wala tayong reference na binasa, sasabihin naman nila ay hindi sila naniniwala. Halimbawa, nagpakita ko ng isang stainless. Kamukha nito, stainless, kinapitan ng magnet. Sabi, ay hindi man stainless yan. Bakal yan. Di ba? Halimbawa, sabihin kong ito is stainless. Pero kinapitan ng magnet. Sinong maniniwala na yan ay stainless? Dahil Dahil yan ay kinapitan ng magnet. Hindi yan stainless. Sasabihin naman ninyo. Gumagawa-gawa ka lang. Magbasa tayo ng mula sa mga eksperto. Okay, yung mga hindi naniniwala sa Google, ay hindi ko naman kayo pinipilit na maniwala. Nasa sa inyo yan kung maniniwala kayo o hindi. Wala ditong pilitan. Kung paniniwalaan ninyo, yung babasahin ko. Pero ito ay facts. At ito ang prueba. Okay, so ako'y naniniwala na ang Google ay mas matalino pa sa akin. Okay, ang sabi dito, tingnan natin dito. Okay. Ang sabi dito ay not all stainless is non-magnetic. Hindi lahat ng steel ay non-magnetic. Ang sabi
Ang nagsabi nito ay Google. While some stainless steel alloys are non-magnetic. Okay, merong magnetic at non-magnetic. Merong kinakapitan ng magnet at merong hindi kinakapitan ng magnet. Ang sabi, depending on their composition. Yan, may mga composition yan. Ang stainless ay may halo yan. May bakal, may sari-saring ano yan. So, tingnan natin kung ano yung mga nandyan. Ang sabi ay, depending on their composition and crystal structure. Oh. Ito yung mga klase ng stainless na kinakapitan at hindi kinakapitan na. May mga klase-klase. Austenitic stainless steel like 304 and 316 are typically non-magnetic. Dalawa lamang yung nabanggit dito na non-magnetic. Yung mga hindi tinatalba ng magnet. Kamukha nitong itong stainless na welding rod. 316 ito eh. Ito 316. Ito, may number ito 316. Maano niya. Ito, E316. Ito yung mga matitigas na stainless eh. Okay, ito, mga 316 na yun. May number yan. 316. Nakalagay nga dito ay 304 and 316. Typically non-magnetic while ferritic and materialistic stainless steel. Okay. Ito naman yung mga kinakapitan for yung mataas ang iron. Mataas ang iron nito. 409, 430, and 410 are magnetic. Okay, tingnan nga natin itong 316 kung kakapitan ng magnet. Ito, magnet kasi itong nasa dulo natin. Ito, bakal itong welding rod na ito. Ito, kumakapit ang magnet yan. Oh. Tingnan natin itong 316. Oh, hindi nga kumakapit. Hindi nga kumakapit ang magnet. Tama ito. Kaya tama yung nakalagay dito. 316 itong magnet. While ferritic and materialistic stainless steel such as 409, 430, and 14 are magnetic. Ito ay stainless steel. Ito, awang kung mababasa ninyo, yung nakasulat dito, stainless steel yan. Tingnan kung yung nababasa ninyo yan, stainless steel ito. Kaya merong mga knives na stainless steel. Dahil lang isang katangian ng stainless steel, kaya ginagawa nilang knives ay hindi kinakalawang. Okay, so ito, walang kakalawang yan. Stainless steel. Tingnan natin kung kakapitan ng magnet. O, kinapitan ng magnet. So ito yung 409, alinman sa 409, 430 o 410 na stainless. So yan ang facts ko o prueba na baka kasi may mabili kayong baril nakalagay stainless steel. May dala-dala naman kayong magnet. Tingnan niyo, ay di ba po yan stainless? Ba't kinakapitan ng magnet yan? Hindi nga po. Dalawang klase ang stainless. So, kung ano man ang mga composition yan, ay alamin din natin. May mga crystal structure yan. The arrangement of atoms in the stainless is crystal structure plays the crucial role in determining magnetic properties. Ayan. May mga atoms pa yan. Ay, mahirap ito. May mga atoms pa. Baka ginagamit sa atomic bomb. Okay. Austenitic stainless steel. These are generally non-magnetic. Yun. Austenitic stainless pala ang tawag doon. Doon sa mga stainless na hindi kinakapitan ng magnet. Ang sabi, these are generally non-magnetic. Austenitic stainless ang tawag. Steel. Yun ang mga non-magnetic stainless steel. Ang sabi ay sintered cubic, may mga sinasabi pa, FVC crystal structure, though cold working like bending forming can induce some magnetism. Okay, so medyo mahirap-hirap na itong intindihin, pero tingnan din natin. Ito naman yung mga yung mga magnetic, yung mga ferritic and martensitic stainless steel. Ito naman yung mga kagaya nito na mga magnet. Ferritic and martensitic stainless steel. Ito naman yung
mga kinakapitan ng magnet. These are typically magnetic because they have a body-centered cubic. BCC naman yun. Body-centered crystal ang component nito. Yung isa naman ay face-centered, yung hindi kinakapitan ng magnet. O medyo may rapid-rapid na BFCC, yung hindi kinakapitan, at yung kinakapitan naman ng magnet ay BCC, crystal structure, and may contain iron. O tama, may contain na iron ito. Kaya ito ay medyo matigas, may iron kasi ginawa ng blade. Ito yung mga ginagawang blade. So ayan, at wag tayong maniwala na hindi stainless yan. Bakit kinapitan niya ng magnet? Hindi yan stainless. So meron ang stainless, ang kinakapitan ay may halo na iron. Composition. The specific element used in the alloy like chromium, nickel, and iron also influence where a stainless steel is magnetic or not. Yung mga composition niya hindi naman tayo chemist eh. Ako chemist. Chemist umaasa. Okay, like chromium, nickel, and iron. Yan ang mga composition na nag-i-influence ng stainless steel na para yan ay malaman na magnetic or not magnetic. Yan yung mga composition yan. Kung lamang ang iron, magnetic. Kung walang iron, ay hindi man magnetic. Kaya yung sa tingin ko mas matibay yung mga magnetic. Kasi may iron. Ayun ay ko yun. Okay. At yan yung yan yung mga dapat nating malaman. So, wag tayong maniniwala na ang pantisting lamang natin ay magnet. Okay. Ang sure diyan, ang stainless ay hindi kinakapitan ng kalawang. Okay. Kaya ito, kinakapitan ng magnet. Okay, sir, just 1 minute. I will okay. Okay, hanggang dito na lamang yung ating videos at sana may natutunan tayo at anuhin ko lamang yung aking ating spotlight ng ating YouTube channel. Okay, saglit lang. Okay, community spotlight. Okay, shout out kay Alfredo Isidro, may 100 plus engagement. Shout out kay Domingo Ramos, meron kang 3 engagement. Shout out kay Unico Ihos, meron kang 100 engagement. Shout out kay Calibre Junior, meron kang 2 engagement. Shout out kay Jomar J. Sanchez, meron kang 53 engagement. Okay, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating mga videos. God bless us all.